Naniniwala ba kayo na magkakagulo daw ang bayan kapag nagsalita si Vice President Sara Duterte? Ito'y kaugnay po ng issue ng impeachment. O ano ba ito? Pananakot? Or feeling ni Sara napakalakas niya? Feeling niya marami siyang followers? Nakalimutan niya na maraming Pilipino ang galit na sa kanya dahil sa issue ng korupsyon sa confidential at intelligence fund, pero ang kanya sinasabi, magkakagulo. Ito, pakinggan niyo itong report na ito. Na-interview yata siya sa Mindanao Kaya kung gustong iparinig sa inyo itong maiksing interview at maiksing paliwanag mismo ni Sara Duterte para maintindihan natin at tingnan natin kung anong pinanghuhugutan ito. Kasi alam nyo, hindi dapat nanggagaling sa isang Vice President o pinapangalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan ang ganitong pahayag. Pero pakinggan niyo itong report na ito ng News 5, isa sa mga lehitimong network sa paghahatid ng mga balita dito sa Pilipinas. Duterte, sa kabi-kabilang impeachment laban sa kanya, magkakagulo raw ang bayan kapag nagsalita siya. Nasa frontline na balita niya ng aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo, exclusive. Matipid pero palaban si Vice President Sara Duterte tungkol sa panawagang impeachment laban sa kanya. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, makakagulo ang bayan. Ayan, no? Nitong Biyernes lang, makakagulo daw ang bayan pag nagsalita siya. Shrine para manawagan sa Kongreso na aksyonan ang impeachment complaint. Ayan, no? Maigsi lang ho yung salita. Magkakagulo daw ang bayan pag nagsalita. Ano yun? Bakit naman magkakagulo? Sa tingin ang feeling ni Sara Duterte, ang taong bayan ay nasa kanya. Sara, baka nakalimutan mo, impeachment, betrayal of public trust, kawalan ng tiwala sa iyo. Ang kaso mo, yung impeachment na yan. Pag sinabing betrayal, wala nang, ibig sabihin, meron kang pananagutan, kawalan ng tiwala sa paggamit mo ng pera ng bayan nang ikaw ay secretary ng Department of Education at Office of the Vice President. Dahil hindi ho mawawala sa isipan ng mga Pilipino ang 4 na beses na pag-withdraw ng mga tao mo ng 125 million sa Land Bank, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ibig sabihin, 4 na beses na 125, kalahating billion yun, 500 million. Plus 3 cheque na 37 million sa Land Bank, doon naman sa Department of Education compound, DepEd compound. Nung ma-withdraw ang pera, nawala na. Imposibleng yung mga taong yun gumalaw ng hindi alam ng Office of the Vice President and Secretary. Yan po yung public. Yan yung betrayal of public trust. Korupsyon. Tapos ngayon, sabihin mo, kapag ka nagsalita kayo, magkakagulo ang bayan. Feeling mo, gano'n kang kalakas sa tao. Nako, hindi na. Sa mga survey nga, pababa ka na ng pababa Pangalawa, hindi naniniwala ang mga tao sa ganyan. Ang pinaniwala ng tao at hinahanap, ipaliwanag mo kung saan napunta ang malaking perang dumaan sa Office of the Vice President. Any comment, reaction sa bagay na yan? Sige lang po. Sunod na ating pag-usapan, ayan na, baliit na halaga pero yung damage ay matindi. Pinagmulta po ng 36,000 ba? Ng Korte Suprema, the higher court of the land. Ang judge dyan sa Muntinlupa na naghawak ng kaso ni dating Senador Laila de Lima. Alam niyo kung bakit? Yung kabagalan, mabagal na pag-aksyon doon sa petition for bail, paglaya ni de Lima noong mga nakaraang taon. At yun ay nakitaan ng Korte Suprema ng kabagalan ng aksyon o hindi pag-aksyon. Dapat pala si de Lima matagal lang nakalaya. Pero dahil sa bagal ng judge na may hawak ng kaso, kaya tumagal, kailan lang nakalaya noong nakaraang taon lang. So nakarating sa Korte Suprema yung problema, kaya dinisiplina. Pinagmumulta siya ng maliit lang, 36,000 pesos, pero winarningan siya ng Korte Suprema na huwag nang ulitin ng ganyan. Kung hindi, mas malaking kaparusahan ang ibibigay ng Supreme Court. Paalaala ito sa lahat ng hukom, lahat ng mga naghahawak ng kaso. Pag hindi kayo nagpakita ng sinseridad sa inyong trabaho, pananagutin kayo ng Korte Suprema. Ibig sabihin pala nito, hanggang sa korte, naharas ang dating Senador Laila de Lima. Dahil kung dininig ka agad
ang kanyang petisyon for bail, paglaya dahil sa kawalan ng merito sa kaso, dapat hindi nakulong ng 7 taon. Hindi pala dapat aabot ng 7 taon. Pero dahil sa bagal at ang sinasabi may relasyon o kamag-anak o kapatid ng judge, yung isa yata sa mga prosecutor, naloko na. Kaya po ayun, disiplina. Kaya masarap ang feeling ni De Lima, nakalaya na ngayon, binalikan pa ng korte yung judge na sa tingin niya ay mabagal gumalaw. At yan po ang nangyari. Nako, talagang tuloy-tuloy ang pagkapanalo ni De Lima. Nanalo na sa kaso, malayang-malaya na. Ngayon, kung di ako kakamali, kandidato pa yata sa party list. Tapos kinatigan pa ng Korte Suprema, aba panalo talaga. So, maging warning ito sa lahat ng trial court, sa lahat ng mga hukom. Pag hindi nyo inakasikaso ng tamang oras at pagkakataon, kayo pala ay pananagutin ng Korte Suprema dahil under yan ng Supreme Court. Ayan ang nangyari. Okay? So, any comment, reaction, malaya po kayong makapag like and share. Paki-like and share po nitong mga video pinag-uusapan natin. Hindi lang ho dito sa Mike Ave Opinions Channel, pati ho yung isa pakisama na ninyo, yung MA Pinoy TV. Marami tayong babantayan, lalo na po itong natitirang ilang araw na lang o natitirang oras na lang, hindi na araw. Dito ho sa ating Kongreso, sa 19th Congress. Ito bang araw na ito ay may gagawin ang Kongreso o anumang araw para ho dun sa impeachment laban kay Sara? At ang warning nga ni Sara hindi na doon siya magsasalita dahil magkakagulo. Para ang dating may bantang manggulo ang kanyang mga supporters. Ganun ba? Kapag ginalaw ang impeachment, ay sino naman sila para i-hostage ang kapakanan at karapatan ng taong bayan ng mga nagpetisyon at nagreklamo ng impeachment against Vice President at mismong sa Kongreso at Senado dahil institusyon yan na mayroong mandato. Kailang medyo mabagal talaga ang Kongreso. Hindi natin alam kung bakit sila bumagal. Kung kanila bang aaksyonan ito bago tuluyang mag-recess ang Kongreso o paano. Yan din po ang inaabangan. Okay? Kaya ho, tingnan natin. Ano itong bantang ito ni Sara? Meron bang mga balak silang gawing hindi naaayon sa batas? Kaya attention sa intelligence community, attention sa lahat ng mga law enforcement agency. Itong sinabing ito ni Sara Duterte na magkakagulo ng magugulong bayan, pag nagsalita siya, dapat magkaroon ng counterintelligence yan. Ano ba ito? Baka ito ay related din sa kanya sinabi nung nakaraang taon na pag may nangyari daw sa kanya, ay meron na siyang inutusan para kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Kasi itong si Sara Duterte, kung minsan talaga ang mga sinasabi nito, malayo dun sa kanyang personalidad as Vice President. Malayo sa kanyang pagkatao bilang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan kung magsalita at mag-interview. Kaya ho, kailangan maging maagap ang ating mga law enforcement agency at intelligence community kung ano ang mga plano ng mga hindi naman gaanong karamihang taga-suporta ni Sara. Please like and share ng video.